Okay guys, so nung nakaraan gumawa ako ng video, tutorial paano ka magbo-book sa JNT, 'no. So this time, gagawan ko ulit siya ng video kasi, may update ang JNT app. So para sa mga seller tsaka buyers na din, meron na siyang nagkaroon na siya ng update kung saan makikita mo na yung dimensions niya, 'yon. So para 'to sa mga seller at buyers na din, 'no. Sellers na magpapadala ng mga bulky, yung mga no pouch na naka-box na kailangan ng, dimensions kasi vino-volumetric 'yan, 'di ba? Alam natin 'yan. At sa mga buyers naman na talagang napapaisip, "Ba't gano'n kamahal yung shipping fee ko? Eh, eto lang naman yung order ko." So, nakabase po kasi 'yun sa volumetric weight tsaka yung sa niya, sa laki nung parcel. Sa bigat din, 'di ba? Tsaka sa location niyo. So, doon nagka-calculate yung shipping fee. So, dito papakita ko sa inyo kung paano ulit mag-book. This time, sa JNT app, updated na sila. Meron na silang yung dimension. So, pakita ko sa inyo. So, create order lang tayo, ha? Ayan. So, iba-blurred out ko lang ulit yung aking address, syempre. So, ayan. So, same lang naman to. For example, recipient ko, maglalagay na lang ako dito ng sample. Tapos, kung anong number na lang dyan, basta 11 numbers. Tapos, destination, kunwari, papuntang, Kupang Muntinlupa na lang ulit. Yan. So, address ko, sample address. Kunwari lang naman to. Pakita ko lang sa inyo kasi yung niya. Yung dito? Yung fill outan. Finish. Yan. Okay, so ayan na. Then, tap here. Fill up item information. Yan. So, hindi naman ako naka-business parcel. Standard lang tayo, syempre. So, ako, nagpapadala ako ng books. For example, yan. So, ang ginagawa ko, tutulad kanina, meron akong pick up. No? No pouch yon kasi naka-box. Tapos, meron naman ako medida sa bahay. Ako na yung nagsukat. So, meron na akong, hindi ko muna nilagyan ng weight dito. Nilagyan ko muna ng quantity. Tapos, item value, kung magkano yung parcel na yon. Again, hindi ito babayaran ng customer kasi hindi naman COD. Pag COD lang, may babayaran. Kapag walang COD, ikaw na seller ang magbabayad ng shipping fee ng buyer. Kaya kung seller ka, tas hindi COD, sisingilin mo yung shipping fee dapat sa buyer. Kasi ikaw mag-shoulder nun eh. Pag pinick up sa'yo ng rider, hihingin sa'yo ng rider yung shipping fee. Kasi nga, hindi COD. Okay? So, yun. 400. For example, 400 lang. Package type. Ayan o, may pagpipili na siya. JNT box, pouch. Sa akin kasi package. Para to doon sa mga bulky. Kumbaga, parang malalaki, no? Ayan. Sa akin kasi medyo siyang matangkad. Maliit lang siya na box. So, halimbawa, length. So, kanina, yung length ng box ko is nasa 26 ata yun. Tapos, width, yung lapad niya is 28, 29, ganyan. Tapos, yung height niya is 33 cm. So, ayan. So, nakita niyo yung chargeable weight, 7.11 kg. Ang ginawa ko, dahil, syempre, nagbabago-bago naman kasi yung item weight. Meron akong weighing scale dito, yung pangkusina. Alam nyo yun, yung kulay puti, na maliit. Hanggang 10 kilos kasi kaya nun. Pero, syempre, kasi dahil maliit lang yun, hindi niya talaga na titimbang yung package ko. Kasi, syempre, gawa ng nagsiswing-swing yun. Hindi naman kasi lapat talaga yun eh. Yun. So, ayan. Ang ginawa ko na lang dito, kung ano yung chargeable weight, yun na yung nilagay ko sa weight. So, 7.11. Yan. Ganyan na yun. So, tas remarks, bahala kayo kung may ilalagay kayo dyan. Ako, ang ginagawa ko sa remarks, nilalagyan ko siya ng name ng customer. Tas, please handle with care. Gano'n. Tas, finished. So, makikita nyo dyan kung magkano talaga yung magiging shipping fee niya.
So, pasensya na kung may narinig ko yung background noise. Kasi may alaga akong aso. Yan. So, kung wala ka namang voucher, pwede tanggalin niya. Makikita mo yung pinaka-shipping fee. So, 340. Yun na yun. Diba? Ang lang, nakakatuwa kasi meron ka ng, pwede ka na maglagay ng dimensions. Kumbaga, hindi mo na siya huhulaan. Natuwa ako dyan kasi, ako nagbo-book. Pahirapan kasi yun eh. Yung hindi mo alam yung dimensions. Kasi dyan din nagbabase ng shipping fee. So, nagbabago kasi yung shipping fee dyan. Okay? So, ayan yun. Then, pag sinubmit mo yan, may lalabas na QR code. Barcode pala. Screenshot mo yung barcode. Yun yung ipapakita mo sa drop off or sa pick up. Yun lang. So, yun lang yun. At, again, kanina, nung may nag-pick up sa akin, exit ko na to ha. Ayun, alam nyo naman na kung paano mag-book. Tapos, alam nyo na kung ano yung update. So, kanina, nag-pick up sa akin yung rider. Yung suki na rider ko. So, guys, kaya pala nalo-lost parcel. Alam nyo yun, nagkakaroon ng problem. Isa pala sa dahilan is nawawala yung waybill. So, possible na minsan nabubura siguro, ganun. Uy, opinion ko lang to kayo. Huwag kayong opinion ko lang to. Pero, yun talaga yung parang minsan dahilan. Kaya nalolost yung parcel. Nawawala yung tracking niya. Nawawala yung waybill. So, ikaw, as a seller, kung yung waybill, for example, is sa'yo galing, meron kang, for example, COD ka, no? Tapos, ikaw yung magpiprint ng waybill. Tapos, yung waybill mo is papel lang, bond paper. Much better na isa-secure mo talaga siya ng sobra-sobra. And talagang ititape mo ng transparent ng sobra-sobra patong-patong. Basta makikita pa rin yung barcode tsaka QR nun. 'Di ba? Tsaka yung pinaka-waybill mismo. Sa akin dati, nung nagpiprint ako ng waybill, naka-plastic yun. Nilalagay ko siya sa plastic cover. Doon, pina-plastic cover ko siya. Tapos, sinisild ko ng tape na transparent para hindi mabasa. Kasi wala ako nung waterproof na papel. So, kahit naman may waterproof kang papel, hindi pa rin 100% sure na waterproof yan. Kaya mahalaga na, for example, kung naka-thermal ka na, tapos waterproof na nga yung waybill mo, i-secure mo pa rin siya ng clear tape as long as mababasa yung waybill, yung tracking. So, para maiwasan yung lost parcel. Tsaka yung sa pagpapacking, no, pag nagpapak ka ng parcel, wag mong hahayaan na konti lang yung tape na gagamitin mo, lalo na pag bulky. Kasi, may tendency na masira yan. So, ako, ginagawa ko, kasi, naka-kahon, di ba? Yung kahon ko, tinitape ko muna yung lahat. Tapos, bubble wrap. Unang layer ng bubble wrap, tape. Pangalawang layer ng bubble wrap, tape. Pangatlong layer ng bubble wrap, tape. Buo yun. Yun, ganun siya. So, dapat secured na secured para maiwasan natin yung mga lost na parcel. So, yun lang naman. Ayan, napakita ko na sa inyo yung update kung paano mag-book ulit na merong dimension of weight. Nakakatulong din kasi yan sa mga seller tsaka sa mga buyer para makita talaga nila kung magkano yung magiging shipping fee. So, yun lang naman. Bye-bye. Thank you sa panonood. Again, yung nakarang video, lagay ko na lang yung link sa description. Ayan. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Para lang ako nagko-call sa inyo. Ano ba yan? Bye-bye na. Thank you guys sa panonood.